Continue. Eto na ang mga punishment. Let's go. At sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito, ay sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop, at ng higit sa bawat gamit sa palang. Ang iyong tiyan ang ilalakad mo, at alabok ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Naku po, eto na ang mga kaparusahan sa pagsasabi ng katotohanan. Kawawa naman si Serpente. Mahirap talaga ang nagsasabi ng totoo. Kamumuhian ka nila. This is actually based on my own personal experience dahil inilalahad ko ang kasinungalingan ng mga religion. Marami akong napapansin na namumuhi sa akin. Kung susuriin ang kasaysayan, ganito naman talaga ang ginagawa nila para maprotektahan ang kanilang kasinungalingan at ma-maintain ang kanilang religion mula sa mga Abrahamic religion, Jews, Muslim, Christian, sa mga Hindu, Buddhism, Zoroastrianism, mga indigenous religions, halos lahat, maging ang mga ancient religion, ganun din, patayan, mapatunayan lamang ang kanilang mga Panginoon. At ayon dito sa banal na aklat, sinumpa siya sa lahat ng hayop, ang iyong tiyan ang ilalakad mo. Ibig bang sabihin nito ay hindi metaphor ang ahas o pantasya? Dahil ganito nga ang literal na galawan ng ahas, pero hindi siya isinumpa. Ito'y dahil sa evolusyon at adaptasyon. Nag-evolve ang mga ahas mula sa apat na paa sa class ng mga butiki o reptilia noong mga 100 up to 150 milyong taon ang nakakalipas noong late Jurassic hanggang early Cretaceous. Ang mga unang ninuno ng ahas ay nanirahan sa ilalim ng lupa o fossorial o sa tubig o aquatic sa parehong mga kapaligiran kung saan ang mga paa ay maaaring maging hadlang kaysa makatulong. Sa paglipas ng panahon, pinaboran ng natural selection ang mga individual na may maikling paa, mga walang paa na nagpainam sa kanilang gawain. Pinatibay ito ng ebidensyang mga fossil tulad ng Najash bionegrina, mga 95 million years taon na ang nakakalipas na natagpuan sa Argentina na may well-developed hind limb na nagpapakita ng transitional stage. Ang fossil na ito ay nagpapakita ng mga naunang ahas na mayroon pa ring mga binti na sumusuporta sa ideya ng unti-unting pagkawala ng paa. Mayroon ding mga genetic evidence na ang mga modernong ahas ay nagdadala pa rin ng genes para mag-develop ng mga paa, ngunit mayroon din silang genes na nag-deactivate para sa development ng mga paa o ang HOX genes. All in all, ang mga dahilan ng mga serpente na nag-evolve from burrowing lizard na naging useless ang mga paa dahil sa pamumuhay sa mga lungga o underground. Ganun din ang mga aquatic na namumuhay. Ang mga ahas ay nawalan ng paa sa milyon-milyong taon ng evolusyon driven by environmental pressure where a long limbless body gave them an advantage. Let's check this biology book dahil pag-uusapan natin ang galawan ng mga ahas. Una sa lahat ay ang straight rectilinear motion. Ang ahas ay gumagalaw sa isang tuwid na linya sa pamamagitan ng pagsalit-salit na pag-angat at pagkontra ng kaliskis at kalamnan ng tiyan. A slow caterpillar-like glide forward, ginagamit ng mga malalaki at mabibigat na ahas tulad ng here, boa constrictor, at ito, sawa. Next ay ang lateral o serpentine, odulation. Pinakakaraniwan nito, tulak ng mga ahas ang ibabaw tulad ng bato o magaspang na lupa. Ito ay side-to-side slithering motion. Ginagamit ito ng karamihan ng mga ahas sa lupa at tubig. Next, ito, concentrina. Ang concentrina motion ay inaangkla ng ahas ang likod na bahagi ng katawan nito habang itinutulak o inihila ang harapan pasulong na paulit-ulit. Looks like an accordion or an inchworm motion. Ginagamit ng mga ahas sa makitid na espasyo tulad ng mga lagusan o sanga. Next ay ang sidewinding. Here. Wait, there. Ito, sidewinding. Inaangat ng ahas ang mga bahagi ng katawan na itinatapon ang mga ito sa gilid habang ang iba ay nakaangkla. Ginagamit ng mga ahas sa disyerto o sa madudulas na lugar. Ang bentahin nito ay binabawasan ang pagdikit sa mainit na buhangin sa disyerto at sa mga unstable na surface. Sa pasadahan natin na mabilis ang taxonomy ranking ng serpente, for example, ang red spitting cobra. Ang kingdom nito ay Animalia, phylum Chordata, class Reptilia, order Squamata, suborder Serpentes, family Elapinidae, genus Naja, species Naja pallida. Balik tayo sa banal na aklat. Ang sinabi dito, at alabok ang iyong kakanin sa lahat ng araw ng iyong buhay. Ang lala, di ba? Alabok ba ang kinakain ng ahas? Wow!
Ang ahas ay carnivore, ibig sabihin kumakain lamang sila ng mga hayop. Ang kanilang diet ay nag-iiba-iba depende sa kanilang mga species, laki, tirahan, at hunting style. Halimbawa ng pagkain nila ay rodents o yung mga daga, birds, mga itlog, palaka, maliliit na reptilya, isda, lalo na yung mga water snakes, insekto, kadalasan yun yung mga kinakain ng maliliit na ahas at mga batang ahas. At pag minsan may cannibalistic tendency din sila, kumakain ng kapwa ahas. Kung ikaw mismo ang magbabasa ng banal na alkat na ito, ay makikita mo ang kasinungalingan nito. Pero kung trip mong ipabasa sa mga ministro, pastor at pari, naku po, cherry picking ang mangyayari. Taking only the most beneficial and profitable item o pagkuha lamang ng mga pinakakapakipakinabang para sa kanilang panlilinlang. Ang masakit, ikaw na ang ginagawang tanga, ikaw pa ang nag-aambag ng pera, oras at effort.